Ganito po kasi yung nangyari. Di ba may buwelta itong si Pulong Duterte? So, ang buwelta niya dito kay Jimmy Guban na ano yung credibility ng taong yun. Kasi itong si Jimmy Guban, na cite and contempt na daw, tapos pabago-bago yung kanyang mga naging statement, tapos nakasuhan na din daw po ito. Nakulong nga din daw po ito dahil sa pagsisinungaling. Yan po yung sabi ni Pulong Duterte na instead sana umattend ka sa Quad Committee para patunayan na malinis ka ang ginawa mo dito ka sa SOCMED, bumubuelta. Anyway, Pulong. Ano ba to si Pulong? Vlogger ba to? Kasi sa SOCMED mo buwelta eh. Sa SOCMED naglalabas ng sama ng muka, ay sama ng loob. Oo. Pinapapunta ka naman pala, inimbitahan ka naman pala. Bakit wala ka dun? Diba kayo na nga mismo, mahilig kayong mga Duterte, mahilig kayong magsabi na hindi naman proper forum yung social media. Bakit? May magigisa ba sa'yo sa social media? May mga congressman ba dyan o senador ba dyan para tanungin ka? Wala eh, social media eh, di ba? Inimbitahan ka naman pala. Bakit di ka nagpakita? Nandun na yung tao. Takot kang humarap? Takot kang magpakita? Kala ko ba matapang yung mga duta eh? Anong nangyari? KO! Ganito mga minamahal. Si Jimmy Guban, nagsalita din naman. Nung nandoon siya sa Quad Committee, tinanong siya, bakit noon iba yung statement mo, bakit ngayon nag-iba din? Ang paliwanag dyan ni Jimmy Guban, kaya po siya, iba yung statement niya noon kasi meron pong threat sa buhay niya. Ngayon po, nakakaranas siya ng maginhawang demokrasya. Kung kaya't ngayon... Kasi pag kumanta siya noon, possible na mamamatay siya o di kaya yung kanyang pamilya. So, alin pipiliin mo? Magsisinungaling ka? O magsasabi ka ng katotohanan pero mamamatay yung pamilya mo? Or di kaya ikaw? Pinili nila ng magsinungaling siguro. Diba? Ngayon po niya sinabi ang totoong kaganapan noon. Kung kaya't bakit idiniin niya si Arcierto at bakit hindi niya binanggit yung pangalan nila Pulong Duterte, ni Manscarpio, ni Michael Yang. Kasi ganito yung nangyari mga minamahal. Meron tayong video na nakita 5 years ago. 5 years ago mga minamahal dito sa GMA News. Ito Sarap sulitin ng week. Wait lang. May ads. Basahin ko na lang sa inyo ha. Jimmy Guban na pinapaaresto ni Pangulong Duterte di raw ibibigay ni Sen Gordon. Yun po yung title ng yun po yung title mga minamahal ng balita. Pero sa balitang yun, mayroon pong pag-aamin si former President Duterte na itong si Jimmy Guban ay balak nilang ipasalvage. Yes mga minamahal, mayroon pong balak si former President Duterte na ipasalvage itong si Jimmy Guban. Sinong magpapasalvage? Ulitin natin sa mga bagong pasok. Na itong si Jimmy Guban ay balak nilang ipasalvage. Yes mga minamahal, meron pong balak si former President Duterte na ipasalvage itong si Jimmy Guban. Siyempre, kasiraan nga naman ng mga Duterte yan. Diba? May balak, si Digong ang may utak. Tuloy natin. Unang-una mga minamahal, pinaaresto niya si Jimmy Guban nang hindi alam ni Albayalde kung ano yung grounds. Tama ba yun? Na ipapaaresto mo ang isang tao na hindi mo alam kung ano yung grounds. Basta lang deporte ko yung presidente, nag-alabogado ka, sinabi mong ipapaaresto, go na. Aarestuhin na. Hindi yung tao. Alam mo, kahit lawyer ka pa, wala kang karapatan na magsabing, arestuhin mo na yan, ha? Lawyer ka eh. Diba? Wala kang karapatang utusan yung mga kapulisan natin, arestuhin mo na yan. Diba? Tama. Dapat bago mo arestuhin, dapat merong grounds. Siya na din mismo yung nagsabi mga minamahal. And syempre, nasa mainstream media siya, pinigilan niya. Sabi niya, kunin niyo yan, dalhin niyo yan sa Cavite. Bigla niyang ginanon. Ano yung ibig sabihin nun? Dalhin sa Cavite. Pulutin niyo yan, dalhin niyo yan sa Cavite. Ano yung ibig sabihin nun? Mamaya ipi-play ko yung video mga minamahal. Dahil unang-una, bakit sa Cavite? Yun yung tinanong, yun yung pumasok sa isip ko. Ang daming pwedeng pagdalhan kasi yung Kamkame nasa QC, di ba? Tapos yung NBI wala din doon sa Cavite. So, bakit sa Cavite dadalhin itong si Jimmy Guban? Ay, mas madali yata ang trabahuin dun eh. Diba? Oo, kasi kung sa Kamkrame, hindi nila kaya dun. Maraming mata. Diba? Kung sa Cavite kasi, sus Mariusep.
So ano to attempt na to na ipapatigi bumbum nila si si Jimmy Guban. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, ang joke talaga ni Duterte, talagang seryoso yun. Sa tingin nyo lang nakakatawa, pero seryoso. Tingnan nyo yung nangyari noon sa COA. Diba? Sabi niya, papatayin niya daw yung mga nasa COA. Isasako niya daw. Ano yung ginawa ng COA? Siyempre sa mga mamamayang Pilipino, tuwang-tuwa sila. Kasi joke yun ni Digong. Yung mga taga-COA, natakot kasi presidente na yung nagsalita Oo mga minamahal. Kaya tingnan nyo. Diba? Walang report sa salin nila. Hindi sila pinosyo sa salin nila. Diba? Kasi nga, natakot. Tapos ito si Jimmy Guban, ito meron ditong pagjo-joke si Duterte na si Jimmy Guban dalhin daw sa Cavite. Siyempre, Pangulo yung nag-joke. Nasa kanya yung power. Oo, tama kayo mga minamahal. Smoke screen nga lang nila yung yung war on drugs. Pero yung totoo, sila ang di umano'y warlord ng bansang Pilipinas. Ilang tao pa ba yung magte-testify? Nandiyan na si Arcierto, si Arturo Las Cañas, si De Lima, si Trillanes. Ilang tao pa ba ang kailangang mag-testify na sila talaga yung totoong drug lord? Diba? Anyway, ito yung pagbabanta niya. My God, I hate drugs but I like drugs! Ako ay sumisip-sip ng utot ng demonyo! Sabi pa ng mga bobong didishits, ay mababait ang mga Duterte, may pagmamahal sa bansa. Kung talagang may pagmamahal sa bansa ang mga Dutae, bakit gusto ni Digong mahiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon? Sige nga, ang pag Luzon, Visayas, Mindanao kasi, mga Pilipino yan. O ngayon, bakit gusto ni Digong mahiwalay? Kung talagang mahal niya. Bakit ganon? Doon pa lang, hindi mo na makitaan ng pagmamahal. Sinungaling si Duterte. Kinukuha lang po yung loob nyo na mahal ko no kayo, pero wag kayong magpapaniwala. Ginagamit lang kayo. Diba? Yun po yun. Mahal. Mahal nila yung China. Mahal nila yung incheck. At kayong mga Pilipino, kasangkapan lang kayo. Tayong mga Pilipino, kasangkapan lang tayo ng mga Dutae na yan. Kung nagtuloy-tuloy sila ngayon. Diba? Nga noon kay Jimmy Guban. Mga minamahal, kaya sino ba naman ang hindi aatakihin dito? Tingnan nyo, syempre sabi pa nga ni Jimmy Guban, mahal niya ang pamilya niya. So hindi niya po sinabi yung totoo. Kasi nga, nung pinatawag siya sa Senado, tapos dito sa committee, ang nangyari mga minamahal, nung na-cite and contempt na siya, may pumasok na taga Blue Ribbon. Tapos ang ginawa, dinuro-duro siya. Sabi niya, ikaw pag binanggit mo yung pangalan ni Duterte, ni Carpio, ni Pulong, may kalalagyan ka. May kalalagyan yung pamilya mo. So ang nangyari, inako niya na lang din, tapos itinuro niya si Arcierto. Kaya nga natin nalaman, di ba, na itong si Michael Yang, Charlie Tan, yung mga nagpupuslit, yung totoong, adik, na pinoproteksyonan lamang ni Carpio at ni Pulong. So anyway, mga minamahal, ito yung video ni ay, punyeta, ito yung video ni Digong, na kung saan mayroon na siyang pagbabanta. Kasi kung baguban pa na aresto ko, so right after the session, you arrest him. Sabi ni Albayalde, what ground? Narinig nyo? After the session, ipapa-aresto ko si Guban. Sabi ni Albayalde, what grounds? Pakinggan nyo mabuti pakinggan nyo mabuti. Kasi kung baguban pa na aresto ko, so right after the session, you arrest him. Sabi ni Albayalde, what ground? What grounds? Bring him to the NBI. What grounds bring him to the NBI? Putang ina, kahit nga din si Albayalde, hindi alam kung anong grounds, tapos papa-arestoin mo. Tama ba yun? Diba? Tawagan mo nga kung aresto na ba? Na-aresto na? McDo presents Birthday Agoncillo. Agonsulit. Dad, Nagmura! Kaya mo sa Cavite, ihulog doon sa... Sa kabila ng utos na ikaw ni Pangulo. Dalhin nyo dun sa Cavite, ihulog nyo dun sa. Ituloy mo. Pag sinabi mo kasing dalhin nyo dun sa Cavite, ihulog nyo dun sa, so papatayin talaga. May pagbabanta. Diba? Ipapahulog dun. Papatayin. Ang tanong, saan ihuhulog dun? Ako, hindi kasi ako taga Cavite So, ano sa tingin mo? Marami bang mapatay na hinuhulog lang dyan? Mag-comment nga kayo dyan para basahin ko. Hindi kasi ako taga Cavite, diba? So, ibig sabihin, bagsakan ng bangkay dyan sa Cavite, ganon. So, alam ni Digong kung saan binabagsak yung mga bangkay. Hindi, yun ayon lang yun sa pagkakaintindi ko Ihulog sa dagat. Pwede. Ituloy mo. Pakinggan nyo Kasi sa Davao po, ako, taga Davao naman ako, ang mga doon, ang mga tao na kalaban ng doon, namumuno, minsan sinisemento yung katawan para walang makita. Pag natuyo po yung semento, doon na sa dagat ihuhulog. Buhay ka pa, hindi ka papatay na. Mamamatay ka na lang sa ilalim ng dagat. Yun po yun.
Kaya nga, ano may mga nawawala. Diba? Gusto na ba? Naristo na? Ano sir? Pa-shoutout po kay Jewel Dalire. Shoutout po kay Jewel Dalire. Ano daw? Anong sabi? Makapagpagwapo barbershop. Shoutout po sa inyo dyan Bigyan natin to ng kulay. Magpagupit muna kayo dyan. At para pumugi po tayo. Ako ano ko lang kakapagupit ko pa lang tuloy natin. Ba? Sabi, dali mo doon sa Cavite, ihulog doon sa... Sa kabila, Dalhin nyo doon sa Cavite, ihulog nyo doon sa... Hindi niya pwedeng i-public yun. Kasi lumalabas na talagang murderer talaga siya doon. Hindi niya na tinuloy. Although nagjo-joke siya dyan, pero nandun po yung threat kay Jimmy Guban. Hindi. Hindi magandang joke yan. Yung ganyan. Hindi magandang joke yan. Kasi, tinan nyo pag normal kang Pilipino, normal kang tao, pasok ka sa sa bangko. Subukan mong magsabi na, hold up to. Kahit wala naman, water gun lang yung hawak mo. Nako, matik, kulong ka. Sa panahon ng COVID noon, may nagprank-prank ng COVID sa mga mall. Di ba nakulong yun, nakasuhan pa. Kasi hindi nga maganda yung mga joke na ganyan. Pero itong digong na to, bangag ka. Ang laki ng sira ng utak mo. Magjo-joke ka ng ganyan. Diba? Presidenteng bangag. Yan po yung presidenteng bangag. Ang inyong digong. Tatay digong ninyo. Hindi ko po tatayan. Gugustuhin mga minamahal na magsalita ng against sa kanila, lalo pat buhay ng pamilya mo ang nakasalalay dito at yung buhay mo. Di ba mga minamahal? Uli pa natin. ang utos na ito ni Pangulong Duterte, hindi raw bibigay ng Senado si Jimmy Guban, ang itinuturing nilang malakas na testigo ngayon sa mga opisyal ng pamahalaang sangkot sa nakapuslit na magnetic lifters na sinasabing may labang 11 billion pesos worth na shabu. Nasa kustodiya ng Senado si Guban matapos masahit ng contempt dahil sa hindi magkakatugmang pahayag sa pagdinig. Even if the president says, I want him, I will not give it to him. Not out of disrespect, but because Tama lang. Kasi kung binigay nyo yan, ay, wala, goodbye. we are a co-equal branch of government. I respect the president, but I know... Salamat po sa 574 thumbs up natin dyan. Yung iba nahiya talaga. Ang presidente, talagang sa galit niya sa droga. But I cannot give him... EI talaga tong si Duterte. Lahat daw na sinasabi niya is yung galit niya about sa droga. Putang ina siya yung drug lord, di umano. Pinakinggan mo yung statement niya, no? Ni Arturo Las Cañas. Edgar Matubato. Tapos ngayon itong si Jimmy Guban. Diba? Actually, si Matubato noon, pinagtawanan lang ng mga Pilipino. Diba? Yung mga sinasabi ni Matubato noon, pinagtawanan lang po siya. Pero totoo talaga, diba? Yung mga tumawa noon kay Matubato, ako naniniwala po ako. Kasi ako, sabi ko nga po, taga Davao po ako. Alam ko po yung mga nangyayari dyan. Diba? Kaya yung mga sinasabi ni Matubato, totoo po yun. Hindi ko nga alam bakit ginawa pa nilang meme si Matubato. Ginawang katawa-tawa. Diba? Na talaga? Kakaloka? Because he has no warrant of arrest. Abogado po si presidente, alam niya po wala pa akong warrant pa. At saka mga minamahal, isa lang po talaga yung napapansin ko dito. Every time na ayaw ni Duterte sa mga kaaway niya, lagi na lang na-involve yung mga taong yun sa droga. Oo. Ngayon, Ay, salamat po, Lelia. Maraming salamat sa patamsak dyan. si PBBM. Ayaw niya kay PBBM, in-involve niya sa droga, sinabihan niya addict. Yun. Tapos doon si Dilima, ganun din yung ginawa niya. Yun. Sino ba? Yung kay Jimmy Guban. Yun. Diba, lahat na lang nakaaway niya, ini-involve niya sa droga. Yun. Tumpak! Diba? Lahat po ng nakalaban ni Digong talaga. Iwan ko lang kay Maruhas kung sinabihan niyang nagdodroga din si Maruhas. Kasi, di ba nag-debate noon, nagsagutan sila. Sabi ni Maruhas, punta tayong Davao. Maraming droga doon. Kaya nga lang, talo sila Maruhas sa debate noon kay Digong. Lahat po talo. Kasi alam niyo kung bakit? Dinaan po ni Digong sa pa-joke-joke yung mga Pilipino noon. Siyempre, yung mga Pilipino, first time lang makakita ng presidente na nag-joke, siguro binuto, di ba? Binuto. Oo, first time lang Wala po, kasi karamihan ng mga presidente, seryoso po. Pag usaping bansa kasi, dapat seryoso ka. Hindi kayong panay joke. Walang mararating yung joke mo. Dahil sa kaka-joke mo, Digong, pamilya nyo ngayon ang tagilid. Tagilid na yung pamilya nyo. Ano pang mangyayari dyan? Pati yung mga PNP police din doon. In-involve na din yung sa droga, yan yung sabi ni Santiago. Si Ashiel po, isa din yan. Di ba mga minamahal?
Nakakaloka talaga itong si Digong. Ganito kasi ang nangyari, mga minamahal. Ito si Jimmy Guban is pinapatawag po ni former President Duterte dyan sa Senado, tapos sa, sa committee ba yun? Nakalimutan ko, para po mag-testify. And then, nung nandoon na po, si Jimmy Guban, binaliktad niya na, ganyan po ka-bullshit si Digong. Ganyan po katarantado itong si Digong. Handa naman daw si Gordon i-turn over si Guban sa NBI sakaling mag-desisyon ng DOJ na isailalim ito sa Witness Protection Program o WPP. Wala talagang kawala dyan si Jimmy Guban. After po na ma-arresto ni Jimmy Guban, nilagay po siya sa WPP, Witness Protection Program. Wala na talaga siyang magagawa doon. Nakayakap na siya kay Digong noon. Kumbaga inipit na siya ni Digong noon. Ganun po kababoy si former President Duterte. Sabi ni DOJ Secretary Menard Guevara, pinag-aaralan na nila ito. Nagkasunod daw sila ni Gordon na ilipat si Guban sa kustudiyan ng NBI pagkatapos ng investigasyon ng Senado. Magsasagawa daw ang NBI ng malalimang investigasyon base sa natagpuan ng Senado. Nauna nilang sinabi ni Guban na binayaran daw siya ng dating pulis si Senior Superintendent Eduardo Asierto para kumuha ng mga consignee na tatanggap sa shipment ng mga magnetic lifter. Nausap din daw. Alam niyo mga minamahal, itong kasong to hindi po yan namatay. Wow, I just built the most... wait lang, may ads. Pilit lang nilang pinapatay. Alam niyo, nakukuha niyo yung punto ko, yung kasong yan, hindi pa po natatapos, wala pa pong justice. Diba? Hindi pa nga natin alam kung yung about kay Man Scarpio. Kasi mga minamahal, itong si former President Duterte, nag-alabugado nga dito kay Pulong, kay Man Scarpio, kay Michael Yang. So itong kasong to, hindi po nabigyan ng magandang justice, hindi po nabigyan ng justice itong kasong to. Sa madaling sabi, hanggang hanggang committee lang, Senado lang, hanggang imbestiga lang. Alam niyo, eto sa panahon po ni Digong, yung Senado, wala pong nagagawa yan. Kasi si Digong yung presidente, diba? Pag sampal sa mga Duterte, kukontrahin ng mga Duterte. Ano magagawa? Si Trillanes nga noon, walang nagawa, diba? Si Pulong, pinatawag. Tinawanan lang ni Pulong si Trillanes. Paano kasi? Ang tatay noon, presidente. Ngayon mo gawin yan, Pulong. Mas gusto ko ngayon ka magtawa-tawa. Diba? Ang pinakamasama sa paningin ng mga tao noon ay si Trillanes. Diba? Ang sabi ng mga Pilipino, at sinungaling ka Trillanes, ganito, ganyan. Yun pala, mga Duterte pala talaga ang mga sinungaling. Punto ng pinaka-final ending, nung si Jimmy Guban ay pinakulong nila kasi wala nang magano, di ba? Wala nang magsasalita sa kanila. Pero yung punto natin dito mga minamahal, yung nabigyan ng ending, wala po. Kaya itong kasong to, anytime, pwede po itong buksan. At kagaya ng sabi ni Jimmy Guban, kaya po siya nagsasalita ngayon, it is that because meron pong demokrasya. Sa shipment, sino ay PDEA Deputy Director General Ismael Fajardo na sinibak na sa pwesto. Siya ang nagturo kung sino talaga ang nagpapasok ng droga. Ano iba, kundi itong si Colonel Asierto. Pati yung mga participation nila Mr. Fajardo, papapatunayan rin. Okay, wala na yan mga minamahal. Iba na yan. Ito yung pag-aamin ni Jimmy Guban ni Jimmy Guban. Pakinggan niyo to Kasi 'di ba si Pulong may buwelta kay Jimmy Guban. Na ano daw yung credibility ng taong to. Kaya ang akin lang naman, tinatanong mo pala yung credibility ng isang taong yun Bakit hindi ka dumalo doon sa quad committee? Patunayan mo yung sarili mo, i-deny mo yung mga allegation as long as you want. 'Di ba? Sagutin mo, harapin mo yung hinaharap mo doon. Hindi ka naman nagpakita. So, how do we know paano namin malalaman yung side mo kung hindi ka nagpapakita? No show ka. 'Di ba? Ito yung sabi ni Jimmy Guban. Pakinggan niyo muna. Kwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kredibilidad ni Jimmy Guban, ang panibagong testigo sa isinasagawang pagdinig ng House Quadruple Committee o QUADCOM. Binuo ang QUADCOM upang pag-isahin nila ang investigasyon ng mga kongresista kaugnay ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killings sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Ayon kay Congressman Duterte, questionable ang kredibilidad ni Guban at walang basihan ang kanyang mga pahayag. Ito ay dahilan na contempt na alyan ng Senate Blue Ribbon Committee si Guban dahil sa pagsisinungaling nito. Araw ng Biyernes, August 16, yan. sa public hearing si Guban at dito binawi niya ang mga naging unang pahayag sa Senado noon kaugnay ng nadiskubre bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu sa magnetic lifters noong 2018. Ngayon, idinadawit na nito ang mga personalidad na malapit sa pamilyang Duterte. Kabilang na si Representative Duterte, Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, at maging si Michael Yang na dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Duterte. Nanonood ang taong bayan hindi ba? Yan. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Blue Ribbon Committee, ang sabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabakit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during the time. Yun. Marami pong nangyayari during the time. Marami pong namamatay. Yun. Totoo po Maraming namatay sa panahon ni Digong. Totoo po yan Hindi po yan fake news. Baka sabihin nyo, fake news ka, fake news ka, hindi, kasi nungalingan yung sinasabi mo dyan. Shoutout dito sa walang kulay yung pangalan, bigyan natin. Good evening din po sa'yo, magandang gabi. Good evening pa, magandang gabi pa. May translator. Totoo po yan, di po yan fake news. Ako, hindi ako maniniwala kay Guban kung sinabi niyang maraming namamatay sa panahon ni Digong pero wala namang namamatay. Hindi ko kakampihan to, si Guban. Pero, totoo di ba? Kampihan natin. Kung ano na yung totoo, doon po tayo. Okay? Na maganda ang pagserbisyo para sa astisya ng ating bayan.
Tinawag namang hearsay o chismis. O, di ba? O. Yun yung pag-amin ni, tawag dito? Yes po, Sarago. Bigla pong sumilip. Kung hindi lang nila ako sana tinakot noon, diba? Kung hindi sana nila ako inipit noon, magsasalita ako. Kaso pinilit niya magsinungaling kasi yung pamilya niya madadamay. Lahat naman ata tayo, mahal ang pamilya natin, diba? Oh. Kaya po, iba yung statement niya noon. Tapos ngayon, makikita nyo na napakalinaw na po. May kakalakuduhan na po at connect po yan, mga minamahal. Diba? See? Kung umattend na lang sana kayo, wala sanang problema. Kaso ang tigas din ninyo eh. Diba? Nakakaloka. Kung hindi kayo matigas, wala sanang problema. Yun. So, yun po yung issue dito na talagang nagsalita po si Gibuan patungkol sa mga Duterte. So, halos lahat ng mga Duterte, wala akong makitang malinis sa kanila. Ang tingin ko sa kanila, madumi. Yun po yung nakikita ko, Oo, yun po. Oo, kaya ako, tandaan niyo po, ito sasabihin ko po sa inyo, uulitin ko po, ako po, noon, sumusuporta po ako sa mga Duterte. Kasi ako po, taga Davao ako. Marcos Duterte po ako 'di ba? Kaya nga lang, ayaw ko sa mga tao na naninira, 'di ba? Siniraan nila yung Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko pa susuportahan? Pagkaganda-ganda ng ginagawa ng Pangulo ngayon, sisiraan mo lang. Kayo yung kumakain ng pulburon, ipapasa niyo sa Pangulo. 'Di ba? Hindi pwede yun. Kaya tingnan mo, kahit taga Davao ako, hindi po ako sumusuporta ngayon sa mga Duterte. 'Di ba? Oo, sinusuka ko po ang kalugar ko sa Davao na mga Dutae. Yun po.